Ito ay normal na araw sa opisina, at walang galang na inutusan ni Vincent ang intern na dalhan siya ng kape. Ilang sandali pa ay tinitigan ng intern si Vincent habang nagtatrabaho ito sa kanyang mesa at bigla siyang pinaghahampas ng laptop. Agad na kinalagkad ng ibang empleyado ang intern at ipinadala si Vincent upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, sinabi ng amo na maaaring naapektuhan ng stress ang lalaki at sinabing hindi na siya kukuha pa ng mga intern. Ipinaliwanag din niya na kadalasan ay walang nangyayari sa paghahain ng reklamo ngunit inalok pa rin niya si Vincent na kausapin ang HR, gayunpaman, ayos lang kay Vincent na kalimutan na lang ang tungkol sa insidente. Pagbalik niya sa kanyang mesa, hindi mapigilan ni Vincent na maramdaman na pinapanood siya ng lahat ng tao sa opisina. Kinagabihan, umuwi si Vincent at naghanap ng posibleng maging girlfriend niya sa dating app. Kinunan din niya ng larawan ang natamong pinsala at ini-upload ito sa social media na may kasamang hugot para makakuha ng simpatsya. Kinabukasan sa opisina, nagtatrabaho si Vincent sa kanyang mesa nang biglang hinawakan siya sa kamay ng katrabaho at sinimulang saksakin ng panulat ang kanyang kamay. Muli ay kinailangan silang paghiwalayin ng ibang katrabaho at agad na tumakbo palayo si Vincent, na naging sanhi upang bumalik sa katinuan ang umaatake. Nang maglaon, pagkatapos mabigyan si Vincent ng arm sling ng doktor, siya at ang umatake ay pumunta sa HR para talakayin ang insidente. Ipinakita ang video na ni-record ng isang katrabaho gamit ang cellphone. Sinabi ng umatake na wala siya sa normal niyang kalagayan at nanumpa na wala siyang maalala at saka umiyak. Isinisi ito ng HR manager sa stress at sobrang dami ng trabaho at ayaw magsampa ng reklamo ni Vincent, kaya natapos ang talakayan kung saan nagkamayan ang umatake at si Vincent. Pagkatapos, hiniling ng isa pang boss kay Vincent na magtrabaho ng malayuan dahil halatang may kung anong bagay tungkol sa kanya na ikinagagalit ng mga tao. Bago umuwi, hiniling ni Vincent sa isang katrabaho na tingnan ang social media upang makita kung mayroong anumang masamang chismis tungkol sa kanya, ngunit wala silang nakita. Sa gabi, may babaeng kadate si Vincent sa isang restaurant na nakilala niya sa app. Naging maayos ang kanilang pag-uusap at nagkasundo sila, ngunit hindi maiwasan ni Vincent na mapatingin sa bintana dahil patuloy na nakatitig sa kanya ang isang palaboy. Biglang nagsimulang maglakad ang lalaki patungo sa restaurant, ngunit nang tumawid siya sa kalye ay nabangga siya ng sasakyan. Sa takot, nagpa siya si Vincent na umalis. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na lahat ng tao sa kalye ay nakatingin sa kanya, kaya sumakay siya ng taxi. Kinabukasan, sumakay si Vincent sa kanyang bisikleta at nang huminto siya sa pulang ilaw, napansin niya ang driver ng sasakyan na nakatingin sa kanya nang hindi kumukurap. Sa takot, hindi pinansin ni Vincent ang pulang ilaw at mabilis na umalis, ngunit maya-maya ay hinabol siya ng kotse. Hindi sinasadyang nahulog siya sa kanyang bisikleta, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang magtago at umalis ang kotse nang hindi siya nakikita. Pag-uwi niya, naghanap si Vincent sa internet ng mga balitang may kaugnayan sa mga misteryosong kaso ng karahasan at nakahanap siya ng maraming halimbawa ng mga taong biglang nang aaway at inaatake ang sinumang nasa paligid nila. Mayroon ding maraming video ng mga ganitong insidente na kinunan ng mga tao gamit ang kanilang cellphone na nangyari sa mga sports event at tindahan. Kinabukasan, pumunta si Vincent sa isang psychologist. Sa kasamaang palad, hindi naniwala ang lalaki sa kwento tungkol sa mga umaatake na may mga blankong mukha at sinabing maaaring gusto lamang ni Vincent ng atensyon na naging sanhi ng masamang reaksyon ng iba. Umuwi si Vincent at nagsimulang isulat ang mga detalye na alam niya sa ngayon. Ang pag-atake ay nagsimula sa tinginan, kaya kailangan niyang malaman kung paano sila hihinto. Pumunta siya sa balcony at binati ang kapitbahay, na sa una ay bumati din pabalik ng may magandang asal. Gayunpaman pagkatapos ng ilang sandali na pagtitig, ang mukha nito ay naging blanko at binato pa niya si Vincent, na agad na nagtago. Matapos maghintay ng ilang segundo, muling tumingin sa labas si Vincent at napansin niyang nalilito ang kapitbahay sa nangyari. Idinagdag niya sa board na ang pagtatapos ng tinginan ay nagtatapos din sa pag-atake. Nang maglaon ay nakatanggap si Vincent ng package na binili niya sa online, isang taser, posas, at pepper spray. Pagkatapos ay gumugol siya ng ilang sandali sa pagsasanay kung paano kumilos ng mabilis gamit ang taser. Nakaramdam ng kaligtasan, naglakad si Vincent habang nakataas ang hood. Pag-uwi niya, nakita siyang dumating ng mga batang kapitbahay at bigla siyang inatake. Sinubukan ni Vincent na itulak sila palayo nang hindi sinasaktan, ngunit patuloy pa rin ang mga bata at kinagat pa siya, kaya walang pagpipilian si Vincent kundi ihagis sila sa sahig.
Sa sandaling iyon ay nakita siya ng ina na agad na nag-akusa sa kanya ng pang-aabuso, ngunit kahit papaano ay natigil ang pag-atake kaya tumakbo si Vincent upang magtago sa apartment. Di nagtagal, ang lahat ng iba pang mga kapitbahay ay nagtipon sa labas ng pinto at hindi sila naniwala sa kanya nang sabihin niyang unang umatake ang mga bata. Dahil sa takot, hinarang ni Vincent ang ilang kasangkapan sa pintuan para hindi sila makapasok. Nang sa wakas ay sumuko na ang mga kapitbahay at umalis, inayos ni Vincent ang kanyang pinakamahalagang gamit at umalis, tiniyak na nakataas ang kanyang hood. Sumakay siya ng taxi patungo sa kinalakhan niyang bahay, kung saan nalaman niya na ang kanyang ama na si Jean-Pierre ay nakatira kasama ang bagong kasintahan. Hiniram ni Vincent ang kotse ng ama at ang susi ng bahay nila sa probinsya, ngunit nang hilingin niyang doon magpalipas ng gabi, ipinaalam sa kanya ni Jean-Pierre na ang kanyang lumang silid ay kasalukuyang nire-renovate. Maaaring matulog si Vincent sa sopa o sa garahe, kung saan nakalagay ang lahat ng mga lumang kagamitan niya na nasa mga kahon. Nang maramdaman na parang third wheel siya, nagpa siya si Vincent na umalis, ngunit huminto muna siya sa garahe upang kunin ang ilan sa kanyang mga lumang gamit at isang martilyo para sa depensa. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, huminto si Vincent sa isang tindahan para bumili ng pagkain. Kumain siya sa mesa sa parke, kung saan bigla siyang nilapitan ng palaboy na nagngangalang Joaquim kasama ang kanyang aso. Sa pag-aakalang siya ay aatake, sinubukan ni Vincent na umalis, ngunit hiniling sa kanya ni Joaquim na manatili at nangakong ligtas siya. Pinagmasdan pala siya ni Joaquim na bumili ng pagkain at kung paano siya umiiwas ng tingin sa kahit kanino, kaya alam niyang magkapareho sila ni Vincent. Sumang-ayon si Vincent na i-share ang kanyang pagkain habang ibinabahagi ni Joaquim ang kanyang kwento. Nagsimula ito 7 buwan na ang nakararaan, at naging matindi ang pangyayari kaya kinailangan niyang magbitiw sa kanyang trabaho bilang propesor sa universidad. Hindi niya alam kung ano ang sanhi nito, ngunit alam niya na ang iba pang katulad nila ay nag-uusap sa mga forum at blog. Inirekomenda sa kanya ni Joaquim ang ginagamit niya, na tinatawag na The Watchman Blog. Doon ay pinag-uusapan nila ang mga pamamaraan upang mabuhay ng mag-isa, dahil kahit ang pagpunta sa ospital ay mapanganib. Hindi niya tunay na pangalan ang Joaquim, ito ang username na ginamit niya sa forum. Bago umalis, sinabihan ni Joaquim si Vincent na kumuha ng aso dahil hindi siya aatakihin nito at maaari siyang bigyan ng babala sa anumang panganib. Pagkatapos, pumunta si Vincent sa gasolinahan at pinunan ang kanyang tangke habang sinusubukang magtago mula sa ibang mga driver. Sa kasamaang palad, isang lalaki ang pumarada sa tabi niya at nakita siya hanggang sa puntong kumuha siya ng pala mula sa kanyang truck, handang umatake. Agad na sumakay si Vincent sa kanyang sasakyan at tumakas ng hindi nagbabayad. Pagkatapos magmaneho ng buong gabi, sa wakas ay nakarating si Vincent sa bahay ng pamilya at nilock ang front gate gamit ang kadena. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang laptop para hanapin ang website na sinabi sa kanya ni Joaquim, gayunpaman, upang mag-iwan ng mensahe ay kailangan niyang gumawa ng account. Upang gawin ito, hiniling sa kanya ng website na burahin muna ang lahat ng kanyang mga social media account. Walang pag-aalinlangan, binura ni Vincent ang lahat ng kanyang account at gumawa ng bago sa misteryosong website, gamit ang Dave17 bilang palayaw. Maya-maya, nag-order si Vincent ng pagkain at nang dumating ang lalaking nag-deliver, inutusan siya ni Vincent na ibaba ang kahon sa tabi ng gate at hindi ito kinuha hanggang sa nakaalis ang lalaki. Sa sandaling iyon ay nakita siya ng kapitbahay at lumapit upang bumati. Ang babae ay mukhang mabait, ngunit ang mukha ng anak nito ay unti-unting nagbago at sinubukan niyang abutin siya, kaya nagmamadaling bumalik si Vincent sa loob. Pagkatapos ay pumunta muli si Vincent sa website at hinanap ang profile ni Joaquim, kaya nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe. Sa sumunod na pagpunta ni Vincent sa banyo, natuklasan niyang barado ang banyo. Lumabas siya para tingnan ang septic tank na parehong ginagamit nila ng kanyang kapitbahay, at nakita niyang baha na rin ito. Sa sandaling iyon ay dumating ang tagapag-ayos na tinawagan ng kapitbahay at sinubukan ni Vincent ang kanyang makakaya upang maiwasan na makipagtitigan, ngunit sa kasamaang palad, umatake pa rin ang lalaki at tumalon kay Vincent. Nagsimulang maglaban ang mga lalaki at pagkatapos ng maraming pakikipagpunyagi, itinapon ng umaatake si Vincent sa tumpok ng dumi upang bugbugin siya. Mabilis ding pinadapa ni Vincent ang lalaki at nagpagulong-gulong sila sa dumi hanggang sa sakali ng lalaki si Vincent, na maswerteng nakahanap ng bato at ginamit ito upang hampasin ang ulo ng lalaki hanggang sa bumagsak ito.
Pagkatapos ay mabilis na hinugasan ni Vincent ang nakakadiring dumi at nagmaneho palayo sakay ang katawan ng lalaki. Nang makalayo na siya, binuksan niya ang trunk at natuklasang buhay pa ang lalaki. Pinag-iisipan ni Vincent kung dapat ba niya itong hayaan, ngunit muling umatake ang lalaki kaya galit na tinapos siya ni Vincent gamit ang martilyo. Matapos idispatcha ang bangkay, umuwi siya at naligo ng maigi. May nakita siyang hiwa sa kanyang katawan kaya tinahi niya ito. Kinabukasan, pumunta si Vincent sa animal shelter para pumili ng alagang hayop. Lahat ng aso ay tumahol maliban sa mabait na aso na ngumiti sa kanya, kaya inampon siya ni Vincent at tinawag siyang Sultan. Pumunta sila sa dalampasigan at naglaro ng magkasama, ngunit maya-maya ay dumating ang isang pamilya at nagsimulang maglakad patungo kay Vincent. Agad na tumahol si Sultan para bigyan siya ng babala at sabay silang tumakbo palayo. Sa bahay, kumuha ng larawan si Vincent kasama si Sultan na may taser at ipinadala ito kay Joaquim. Isang gabi, nagmaneho siya patungo sa fast food restaurant at nag-order gamit ang kanyang cellphone, at hiniling sa kanila na ilabas ito dahil may kapansanan siya. Si Margo ang nagdala ng kanyang order at napagtantong ang hilaw na karne ay para sa aso, kaya tinawag niyang sweet si Vincent. Nang tanungin niya kung ano ang kapansanan ni Vincent, inamin niya na nagsinungaling siya, ngunit ayos lang ito kay Margo dahil gusto niyang magkaroon ng dahilan upang makapagpahinga mula sa mga customer sa loob. Sa ibang pagkakataon sa bahay, hinanap niya ang profile ni Margo sa social media at nagsimulang magkagusto sa kanya. Kinabukasan ay nagsimulang mag-ehersisyo si Vincent at manood ng mga video para sa pagtatanggol sa sarili. Nang marinig niya ang malakas na pananalita ng kanyang kapitbahay sa labas, tumingin siya sa bintana at nakita niyang pinapagalitan ng ina ang kanyang anak dahil sa pagiging marahas. Hindi nagtagal, ang mga tao sa forum ay nagsimulang mag-usap tungkol sa paglalagay ng harang sa kanilang mga bahay o magtago sa mga bundok. Sa ngayon, pinili ni Vincent na takpan ang lahat ng mga bintana. Tinanong din niya si Joaquim kung nagkaroon siya ng kasintahan, kaya inamin ni Joaquim na kasal na siya at kinailangan niyang iwan ang kanyang asawa. Namimiss niya ito ng sobra ngunit lagi niyang nilalabanan ang pagnanasa na puntahan siya. Kinagabihan, lumabas si Vincent sakay ng kanyang sasakyan at nakitang hinarang ng mga pulis ang kalsada. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pakikipagtitigan habang ipinapaliwanag ng opisyal ang sitwasyon at sinabi sa kanya na dumaan sa ibang ruta. Sa kabutihang palad, nagawa ni Vincent na makalayo ng walang gulo. Pagkatapos, pumunta siya sa fast food restaurant at muling inilabas ni Margo ang pagkain para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating sa restaurant ang dalawang nakamotor, kaya si Margo na natatakot ay sumakay sa kotse ni Vincent at sinabing magmaneho palayo. Para pasalamatan si Vincent sa pabor, sinabihan siya ni Margo na pumunta sa bar para mabilhan siya ng beer. Naglabas siya ng 2 baso ng alak at habang sabay silang umiinom, dumating ang mga nakamotor kanina at sinisingil kay Margo ang perang inutang niya sa kanila. Nang makita nila si Vincent, nablangko ang isa sa mga lalaki at nagsimulang tumahol si Sultan, kaya ginamit ni Vincent ang taser para patumbahin siya. Pagkatapos ay sinubukan ng isa pang lalaki na suntukin si Vincent, ngunit naunahan niya itong saktan at nagmamadaling sumakay sa kotse kasama si Margo upang makatakas. Biglang umungol si Sultan at tumalon si Margo kay Vincent para atakihin siya. Sinubukan ni Vincent ang kanyang makakaya na itulak siya palayo habang hirap na hirap sa pagmamaneho, at pagkatapos ng ilang sandali, nagawa niyang patumbahin si Margo sa tamang oras upang maiwasan ang pagbangga. Ilang sandali pa ay nagising si Margo sa silid sa bahay ni Vincent at nakitang nakalak ang pinto. Sa labas ng silid, hiniling sa kanya ni Vincent na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ginabayan siya nito palabas at dinala siya sa kanyang sasakyan, kung saan siya ay pinusasan. Sa kalaunan, nakarating sila sa supermarket at lumabas si Vincent sa kotse upang lapitan ang lalaki sa malapit, ngunit ang lalaki ay nagulat at agad na umalis. Pagkatapos ay pumasok si Vincent sa supermarket at nagulat si Margo nang marinig ang ungol ni Sultan. Sa pagkakataong iyon ay tumakbo palabas si Vincent habang hinahabol siya ng maraming tao at pinagbabato siya ng kung ano-ano. Nagawa niyang makapasok sa kotse bago siya mahuli, ngunit pinalibutan ng mga tao ang sasakyan at binasag pa ang isang bintana. Pinakilo sila ni Vincent sa pamamagitan ng pagpapaandar ng sasakyan at ligtas na nakatakas. Sa wakas ay naunawaan na ni Margo ang nangyari sa kanya kagabi at naniwala sa kanyang kwento. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ni Margo, na lumabas na isa palang bangka.
Nagsalo sila ng inumin at pagkain, at pagkatapos ng ilang sandali ay naghalikan sila. Mabilis na uminit ang tagpo at nagpasya silang gawin ang alam nyo na medyo awkward at hindi komportable dahil patuloy nilang pinupusasan ang isa sa mga kamay ni Margot sa iba't ibang pwesto kung sakaling may mangyaring pag-atake. Sa oras na tapos na sila, lumalim na ang gabi at gustong magsindi ni Margot. Lumabas si Vincent para kunin ito sa kanyang sasakyan at nakatanggap ng tawag mula kay Joaquim na nagpahayag na gumaling na siya. Hindi niya alam kung paano o bakit, ngunit wala nang umaatake sa kanya. Binati ni Joaquim si Vincent sa magandang kapalaran at ibinaba ang tawag upang sa wakas ay muling makita ang kanyang asawa. Pagkatapos, magkasama sina Vincent at Margot sa paghithit ng marijuana at nakatulog ng magkasama. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Vincent nang marinig niyang umungol si Sultan at nakita niyang inaatake siya ni Margot, kaya sinaktan niya ito para patumbahin siya at tumakbo palabas. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag siya ni Margot ngunit hindi niya ito sanisi sa pagtatanggol sa sarili. Habang ginagamot ni Vincent ang sugat na ibinigay nito sa kanya, iniisip ni Margot kung magagawa ba nilang panatilihin ang kanilang relasyon. Biglang nagsimulang tumahol si Sultan at narinig nila ang boses na kinilala ni Margot bilang may-ari ng kalapit na bangka. Maya-maya pa ay dumami na ang mga boses na naririnig sa di kalayuan, kaya nagpasya silang umalis. Nagmaneho sila pabalik sa bayan at laking gulat nila nang makita ang apoy na tumupok sa isang bahay at sa paligid nito. Nang tingnan nila ito ng malapitan, nagulat sila nang makita ang katawan na kinilala ni Vincent bilang kanyang kapitbahay. Pagkatapos ay umikot sila sa bahay upang pasukin ang tahanan ni Vincent sa pamamagitan ng pintuan sa likod habang umiiwas sa apoy, at natagpuan nila si Jean-Pierre na nakalabas ang kanyang baril. Maraming sugat sa kanyang mukha at ipinaliwanag niya na isang grupo ng marahas na mga tao ang pumatay sa kanyang kasintahan. Ang muling pagsasalaysay sa kwento ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan at nagawa ni Vincent na ibaba ang baril bago siya niyakap upang i-comfort siya. Pagkatapos, natulog sina Jean-Pierre at Margot habang binabasa ni Vincent ang mensahe mula kay Joaquim. Sinabi niya na hindi naging maganda ang kapalaran ng kanyang asawa na sumira sa kanyang buhay, kaya sumulat siya upang magpaalam bago tapusin ang sarili. Nagpadala din siya ng mapa ng lahat ng mga shelter na inayos ng kanilang website. Nalulungkot, sinubukan ni Vincent na tawagan siya ngunit hindi sumasagot si Joaquim, ibig sabihin ay patay na siya. Umalis sila kinabukasan sakay ng kotse upang pumunta sa shelter, pinananatiling nakatali ang kamay ni Margot at Jean-Pierre sa mga pinto. Sa kanilang paglalakbay, narinig nila ang balita sa radyo na nag-uusap tungkol sa matinding karahasan na sumakop sa bansa at pinayuhan ng ministro ang lahat na huwag umalis sa kanilang mga tahanan. Sa kalaunan, nakita nila ang kalsada na nahaharangan ng maraming sasakyan dahil ang lahat ay nagsisikap na makatakas sa parehong oras, at hindi sila maaaring magmaneho pabalik dahil lumitaw ang mga kotse sa likuran nila. Lalong tumitindi ang kaguluhan at dinagtagal ay nag-away ang lahat sa kalsada. Gusto ni Jean-Pierre na maghiganti para sa kanyang kasintahan, kaya pinakawalan niya ang sarili at sumali sa away. Sinundan siya ni Vincent upang iligtas siya, at habang tumatakbo, nakita niya ang maraming tao na nagpapatayan sa pinaka-brutal na paraan. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang ama, napansin ni Vincent na naging blanko ang mukha nito at naghanda siya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa halip ay inatake ni Jean-Pierre ang isang babae at pinatay siya. Lumitaw si Sultan sa tabi ni Vincent ngunit hindi siya gumawa ng kahit isang tunog, kaya napagtanto ni Vincent na wala nang umaatake sa kanya. Maraming tao ang nagkalat sa lugar at itinulak sila ni Vincent upang makadaan, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang ama. Samantala, kitang-kita ni Margot kung paano pinatay ng isang tao ang isa pa sa harap ng kotse ni Vincent. Sa sandaling iyon ay nahanap niya ang susi ng posas at pinalaya ang sarili upang habulin si Vincent, na tumangging umalis nang wala si Jean-Pierre. Ipinaliwanag ni Margot na mamamatay sila kung mananatili sila, kaya tumakas sila mula sa pangunahing kalsada at tumawid sa kagubatan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, biglang nablangko ang mukha ni Vincent at inatake niya si Margot. Habang sinasakal siya ni Vincent, nagpumiglas siya laban sa kanya at nagawa niyang takpan ang mga mata nito, kaya napatigil siya. Nakonsensya si Vincent at hinayaan niyang takpan ni Margot ang kanyang mga mata gamit ang piraso ng kanyang kamiseta bago sila magpatuloy. Pagdating nila sa bayan, may mga sniper na nag-aabang sa mga bubong na bumaril sa hangin para takutin sila. Habang tumatakbo sila sa kalsada,
Nakita ni Margot ang abandonadong kotse, kaya itinapon niya ang katawan ng driver at ginamit ang sasakyan para magmaneho pabalik sa ilog. Doon ay tinanggal niya ang piring at hinalikan si Vincent bago bumalik sa kanyang bangka. Pagkatapos mag-isip saglit, sumama sa kanya sina Vincent at Sultan, at ang grupo ay magkasamang naglayag. Piniringan ni Margot si Vincent at pinusasan ang kamay nito kung sakali, ngunit niyakap din siya nito habang nangangako sila na magsisimula ng bagong buhay na magkasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.